Kita sa video na nagpaikot-ikot sa gitna ng kalsada ang kotseng yan sa Maa, Davao City na tila nagdidrifting. Inireport yan sa mga pulis ng isang babae na nagpakilalang may-ari ng sasakyan. Nabigla na lang daw siya nang nag-viral ang kanyang sasakyan sa social media. Pero paliwanag niya, hindi siya ang nagmamaneho sa video. Pinarentahan niya lang daw ito. Agad hinuli ng mga pulis ang suspect. Kwento niya sa mga pulis, nagpasikat lang siya kaya siya nagdidrifting. Nag-public apology na ang suspect. Pinakawalan muna siya ng mga pulis habang gumugulong ang preliminary investigation. Pero nakatakda pa rin siyang kasuhan ng paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. May bomb threat na naman. Dahil dito, nabulabog ang klase sa ilang paaralan sa Pangasinan at Laguna. Natanggap ang mga bagong banta isang linggo matapos ang serya ng bomb threat sa mga paaralan, ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya. Sa social media, natanggap kagabi ng isang konsehal ang bomb threat sa Mangaldan National High School. Agad namang nag-inspeksyon ng mga pulis at walang nakitang bomba. Nakatanggap din ng bomb threat ang Pangasinan National High School sa Lingayen, kaya sinuspindi ang klase sa lahat ng antas kanina. Wala ring natagpo ang bomba roon. Sinuspindi rin ang klase sa ilang paaralan sa San Pedro, Laguna dahil sa bomb threat. Negatibo rin sa bomba ang mga paaralan. Patuloy ang investigasyon ng PNP para malaman kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na pananakot. Pinasubpina na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi ulit sumipot sa pagdinig sa umunoy pang-aabuso niya sa ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. May report si Mav Gonzalez. Hindi lang panghalay umano sa ilang babaeng miyembro, pati pananakit naranasan umano ng ilang dating miyembro ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa kamay ng founder nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Si alias Rene, nagsilbi umanong hardinero sa tinatawag na Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy. Doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Nakita niya rin si Kibuloy na may dalang matataas na kalibre ng baril at bumibisita raw noon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo at ni Vice President Duterte. Nagsilbi rin daw si alias Rene bilang researcher sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na pinatatakbo ng KOJC. Ang mga worker po doon sa SMNI, wala po kaming sahod monthly, wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng, may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende po yun. Depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat. Maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation. Depensa ng isang abogado na miyembro rin ng KOJC. As full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ, because this is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, but we call them honorarium, Madam Chair. Our salary... Honorarium po, yes, attorney, na 200 to 300 pesos a week, depende sa mood ni Pastor. It ranges to... We cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends every week upon po. The salary. It depends upon the ministry that was entrusted. Pero punto ni Ontiveros, iba ang KOJC sa SMNI na isang media organization. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng SMNI. Ang mga dati namang miyembro ng KOJC na tumetestigo ngayon sa Senado, pinagbabantaan na umano ang buhay. Ayon kay alias Jackson, lumapit siya sa isang enteng Canada na kanang kamay umano ni Kibuloy. Gusto raw ni alias Jackson na umatras na bilang testigo sa Senado. Pero... sabi niya na
yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos sasali kayo dyan. Hindi natin alam, baka mayroong riding in tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Inimbitahan na sa susunod na pagdinig ang mga inakusahang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Naglabas na ng sabpina ang Senado laban kay Quiboloy para mapaharap ito sa susunod na pagdinig. Base sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa raw si Quiboloy. Irerekomenda naman ng DOJ na isyuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sinusubukan pa namin na kunin ang panig ni Quiboloy, pero dati na niyang sinabing hindi siya dadalo sa pagdinig at sa korte lang haharap. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa bumababa na ring level ng tubig sa Pantabangan Dam Reservoir, kapos na raw ang patubig ng ilang lugar na sinusuplayan nito sa Central Luzon. Kaya naman nangalahati raw ang ani ni Mang Raul at di umabot sa inaasahang 150 kaban ng palay. Sana magkaroon ng maraming tubig o kaya irrigated, gano'n, para maraming aanihin. Kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, UNIA APRIS, na hindi umabot ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa target water elevation para sa dry cropping season. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 hektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito, kaya hindi na naaabot ng patubig. Our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan, which is yun na yung fix. Kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, may harvest na nga kami ngayon eh. Giit pa ng NIA APRIS, maliit na porsyento lang daw ang natutuyong taniman dahil sa ginagawa nitong intervention. Dahil din sa kakulangan ng tubig kung kaya unti-unti nang namamatay ang mga pananim ng ilang magsasaka sa Talisay, Negros Occidental. Kung tatid kami ya, tubo ya, law ay naga... Do kay nay balasang pagwansang tanom magtubo ya kay ti anduta dan mala. Labasa talong. Ti wala na kay naginit na mo. Buhay giyasin so basta init ya. Pinag-aaralan na raw ng City Hall kung magsasagawa ng cloud seeding. Manual transplanting naman ang ginagawa sa Haro, Iloilo City. 6 na variety ng palay ang itinatanim at isang lagunang nagsusupply ng tubig para sa irigasyon. May mga solar-powered irrigation system din sa lugar. Sa Zamboanga City naman, nakapila na ang mga lagayan ng tubig ng mga residenteng iigib mula sa deep well. Ayon sa Zamboanga City Water District, pinangangambahan nila ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa diversion well. Yes, in terms of water supply, from worse to worse na. Tuloy-tuloy naman ang pagrarasyon ng tubig sa mahigit 30 barangay na apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Pag-asa, strong and mature El Nino pa rin ang nararanasan ngayon at posibleng maramdaman pa hanggang sa mga susunod na buwan. Dagdag nito, sa katapusan ng Pebrero ay maaring umakyat na sa 24 na probinsya sa Luzon at Visayas ang tamaan ng drought. 17 naman ang maapektuhan ng dry spell at 10 ang makararanas ng dry condition. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok, 24 oras. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang dagdagan ng 100 piso ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. 20 senador ang pumabor sa panukala, walang nag-abstain. 4 na senador naman ang hindi nakadalo sa pagdinig. Bago maisabatas, kailangan munang magpasa ng katapat na panukala ng Kamara. Paglabag sa Consumer Act ang no video, no refund policy ng ilang online seller ayon sa Department of Trade and Industry. Sabi ng DTI, karapatan ng mamimili na palitan, i-refund o ipa-repair ang anumang sirang produkto. Hindi raw kailangan ng unboxing video at sapat nang ipresenta ang depektibong produkto.
Kung tumanggi ang seller na magbigay ng refund o palitan ng sirang produkto, maaaring mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Pagkatapos ito, magsischedule ang DTI ng mediation sa pagitan ng seller at buyer sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Kung walang mapagkasunduan, pag-aaralan ng DTI ang mga ebidensya at pahayag para makapagpasya kung sino ang mananagot. Patay ang isang lalaki matapos pagtatagain ang kanyang katrabaho sa Lipa City, Batangas. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima at ang sospek na tila nag-uusap lang. Maya-maya biglang pinagtataga ng sospek ang biktima. Nakatakbo pa patungong banyo ang biktima pero nahabol pa rin ng sospek. Nakita rin sa CCTV ang isa pang lalaking pumasok at sumilip sa banyo at lumabas na parang walang nangyari. Base sa investigasyon, magkakatrabaho sa isang meat shop ang mga lalaki sa video. Nagkainuman pa raw mga ito bago ang pananaga. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Patuloy pang hinahanap ang sospek at 2 pang lalaki na nasa CCTV. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang employer ng mga sangkot sa krimen. Patuloy pang kinukunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Limitless ang excitement ni Julian San Jose sa upcoming Canada show kasama ang Sparkle Stars. Sa mga ARMY naman, excited na rin ba kayo sa docu ni J-Hope? May report si Aubrey Carampel. Patikim pa lang yan ni Julian San Jose sa Canadian community sa ginanap na Winter Escapade Tour. Dahil this April, may upcoming Sparkle show ang Limitless Stars sa Canada kasama ang ilang Sparkle artists. We're very happy, very excited. And looking forward, syempre na magkaroon ulit ng chance na magka-get together kasama ng mga global Pinoys natin doon sa Canada. Kasama nila sa tour si Raver Cruz, ang Sparkle couple na sina Black Rider star Rudo Madrid at Sangretera Bianca Umali. Pati na ang Team Barda, nina Barbie Forteza at David Licauco. Happy Hobie Day! Sa isang carousel post sa IG, idinaan ni BTS superstar J-Hope ang kanyang birthday. Maliban sa big day, inanunsyo ng Big Hit Music ang upcoming documentary na Hope on the Street. Itatampok dito ang love for dancing at kwento ng kanyang pagsisimula sa industriya. Bahagi raw ito ng 12th anniversary ni J-Hope. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkulay orange ang paligid sa Xinjiang region sa China. Dahil yan sa makapal na sandstorm. Bilang pag-iingat, ipinagbawal muna ang pagbiyahe sa ilang kalsada sa labas ng mga syudad. Sa lakas ng hangin, nabasag ang bintana ng ilang sasakyan. Batid daw ni Senate President Mig Zubiri ang alingas-ngas para palitan siya bilang leader ng Senado. Sabi ni Zubiri, noong 1 linggo pa niya naririnig ito pero di na niya ito idinitalye. Ipinauubayan na raw niya ang lahat sa kanyang mga kasamahan. There's a concerted effort to discredit the Senate. Nalaman ko pa yan last week. I serve at the pleasure of my colleagues. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. Ano lang naman yan? I leave it to the wisdom of my majority. Tingin ni Senator J.V. Ejercito galing sa labas ng Senado ang planong palitan si Zubiri bilang Senate President dahil na rin sa hindi pagkakasunduan ng Senado at Kamara. Tiniyak naman ng ilang senador na buo ang kanilang suporta kay Zubiri. Walang oras na water service interruption mararanasan ng Maynilad customers sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Maynilad, ipatutupad yan alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa iba't ibang araw para sa mga piling barangay. Simula mamayang gabi na yan sa 3 barangay. May ilang barangay namang mararanasan yan bukas o sa Huwebes, sa Biyernes o sa Sabado. Para yan sa pressure test na gagawin ng Maynilad para mapanatili ang maayos na kondisyon ng distribution system sa West Zone. Paano
Sinubukan ng bigyan ng tulong pinansyal ang lahat ng mga estudyante, dininig sa Kamara. Sa panukala ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, lahat ng pre-elementary students ay bibigyan ng 1,000 pesos kada academic year. 2,000 pesos naman para sa mga nasa elementary, 3,000 pesos para sa nasa junior high, 4,000 pesos para sa nasa senior high, at 5,000 pesos para sa nasa kolehiyo. Kung may isa sa batas, sabi ng Department of Education, 68 billion pesos na pondo ang kakailanganin nila. 23 billion pesos naman para sa Commission on Higher Education. Pagkuha ng delayed na pasahod ng mga nagsarang kumpanya sa Saudi Arabia noong 2016, sisimplehan na. Sabi ng Migrant Workers Department, hindi na magiging strikto ang bangko sa mga minor discrepancy ng pangalan sa mga ID at sa cheque. Pinaplansya na raw nila sa Land Bank na payagan ng mga byudo o byuda na ma-encash ang cheque sa mas madaling paraan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namataan sa ilang lugar sa bansa ang isang eroplano na paikot-ikot at mababa ang lipad. Ang pake ng eroplanong yan sa report ni Katrina Son. Eroplanong mababa ang lipad. Naging palaisipan yan sa ilan nating kababayan na nakakita sa eroplanong paikot-ikot sa ilang mga lugar sa bansa. Si Kevin Isley Villanueva, nakita sa Airplane Radar app ang eroplano pasado 1:00 ng hapon noong February 7. Agad daw siyang nagpunta sa kanyang pwesto sa Parañaque City, kung saan siya karaniwang nagmamasid ng mga eroplano. So nakita ko po siya na papunta po siya sa NAIA po. So pumunta po kaagad ako doon and inispatan po siya, paranding po. Pero hindi po siya talaga totally nagdan sa NAIA. Baga nag-low pass lang po siya. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkakaalam, ang eroplanong ito ay karaniwang gumagawa ng pag-aaral sa air quality ng isang lugar. Ang parehong eroplano malapitan namang nakuna ng ilan pang netizen. Makikitang may nakasulat ditong Armstrong Flight Research at Earth Science. Ang eroplanong namataan ng ilan nating mga kababayan ay mula sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Base sa pahayag ng DENR, ang ating bansa ay bahagi ng international collaboration kasama ang NASA. Ito ay para mapag-aralan at masolusyonan ang air quality issues sa rehiyon ng Asia. Dagdag din ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ang NASA ay magsasagawa ng scientific research flights na nakadisenyo para mas mapag-aralan ang atmosphere sa Metro Manila at mga karating nitong rehiyon. Malaki raw ang maitutulong ng pag-aaral at partnership na ito para mas maintindihan ang air pollution sa bansa at kung paano ito haharapin. Makakasama rin daw sa collaboration na ito ang Philippine Space Agency, Manila Observatory, Ateneo de Manila University at ang University of the Philippines. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.